dati ay malayo sa Kanya. Living in the shadows of your evil thoughts and action. Diba tayo ay nabubuhay doon sa ating masamang kaisipan na nagbubunga ng action, ng pagkilos. He reconnected you back to Himself. Binalik ka niya. And then sabi dyan, He released His supernatural peace to you. Kita nyo yung inyong ability ngayon? Right? Nilagay sa iyo, pinakawalan ng Diyos ang kanyang supernatural shalom. Sabi ng mga Hudyo. Peace to you. Through sa pamamagitan through the sacrifice of the own body through the sacrifice of His own body as the sin payment on your behalf, so that you would dwell in His presence. Amen? So, kaya sabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan isipin na, Lord, magagawa ko ba yung kalooban mo? Hindi. You have made to respond. Ginawa ka ng Diyos para tumugon sa Kanya nung nakipag-isa ka kay Kristo. Kaya masarap ang buhay kay Kristo. Right? Lahat siyang gumawa, sabi doon, dahil sa Kanyang dugo, sa Kanyang katawan na nagsakripisyo sa krus, dahil yun yung kabayaran, di ba? Hindi mo na kailangan bayaran pa yung kasalanan na nagawa natin. Dahil si Kristo na nagbayad. Right? Di ba? Sa madaling usapan, kapag kumain tayo lahat sa restaurant, at umorder kayo ng mga order ninyo, at binayaran ko na lahat, kailangan nyo pa ba bayaran yung kinain nyo? Hindi na. Anong kailangan nyo? Yun. Ano sabi? Magpasalamat. Kanino? Sa nagbayad. Right? Ganon ang buhay natin. Palagi tayo nagpapasalamat doon sa nagbayad. Right? Palagi tayo nagpapasalamat doon sa nagbigay ng dugo niya sa cross, doon sa nagbigay ng kanyang katawan para sa bayad para sa ating kasalanan. At ang way para pasalamatan yung nagbayad ng lahat para sa atin ay pagtugon sa Kanya. At pati yung pagtugon sa Kanya ay galing din sa Kanya. 'Di ba? Sinong aayaw sa buhay na meron tayo kay Kristo? Right? We have the greatest life that we have because of Christ. And then sabi down, and now there is nothing between you and the Father God. Kaya sabi ng Hebrews, you can come boldly to the throne of grace and find help in times of need. Bakit? Dahil sa ginawa ni Kristo. 'Di ba? Dahil sa kanyang ginawa para sa iyo at para sa akin, wala nang namamagitan sa atin sa ating Diyos Ama. Right? You can come boldly. Di ba? Hindi mo na kailangan lumapit ng nakaluhod. Hindi mo na, pero kung ikaw ay nasa ilalim ng presensya ng Diyos at gusto mong lumuhod, you can kneel. Right? Pero it's not necessary. Right? Hindi mo na kailangan pang magsakripisyo sa mahal na araw. Di ba? Hindi mo na kailangan magpenitensya dahil ginawa na yung lahat ni Kristo para sa'yo. Kaya ang kailangan mo, ang hinihintay sa'yo ng Diyos ay malaman mo na ikaw ay ginawa para magpasalamat at tumugon sa mga ginawa niya para sa iyo. Amen? At sino nagsasabi na madali yon? Right? Napakadaling magpasalamat, right? Lalong-lalo na tuwing malalaman mo yung ginawa ni Kristo para sa iyo. At itong binabasa lang natin scripture, nalalaman na natin, yun pala yung position ko na kay Kristo ngayon. At kaya ko nang tumugon sa Kanya. Diba? Hindi ko na kailangan isipin pa yung mga disabilities ko dahil meron akong ability to respond. Amen? And then sabi dyan, for He sees you as holy. Ulitin ko yun. For He sees you as holy. Alam niyo sa Tagalog nun, nakikita ka ng Diyos na banal. Ang sabi doon, banal, walang kapintasan, at binalik sa original. Amen. Hallelujah. Sinabi ko po ba yon? Hindi ako nagsabi nun. Ang sinabi yon ng salita ng Diyos.
Ngayon, kung gusto mong kontrahin yun, bahala ka na. Ang Diyos na mismo ang nagsabi sa'yo na ikaw ay banal. Dahil kay Kristo, hindi dahil sa ginagawa mo. Dahil kay Kristo, ikaw ay walang kapintasan dahil kay Kristo. Ikaw ay binalik sa original na pagiging matuwid dahil kay Kristo. At kaya yung pasasalamat ay madali. Right? Diba napakadaling, yung example ko kanina, napakadaling magpasalamat sa akin kung binayaran ko lahat ng kinain natin sa isang restaurant. Right? Ay, salamat pastor. Right? No, normal na, ano yun? Pagtugon. Right? Normal na pagtugon. Hindi mo kailangan pilitin, pastor, salamat, binayaran mo. Ang aking kinain, ang aking, ano bang order mo, Sel? Ang aking buffalo wings. Diba? Kundi automatic, out of gratitude, out of joy, na hindi ka naghirap, hindi ka kumuha ng pera sa iyong bulsa. Right? Out of joy na magpapasalamat ka. At ganun din sa ating Panginoon, right? Out of joy dahil wala kang binayaran. Siya lahat ang nagbayad. Kaya napakadaling gumawa ng kalooban niya. Bakit? Dahil sa ginawa niya para sa iyo. Right? Naalala ko isang paglalarawan ng paano madaling sumunod sa Diyos ay isipin mo na ikaw ay may malaking utang. Na ikaw ay condemned to death. Right? Ikaw ay dahil sa utang mo, ikaw ay kailangan patayin. Pero merong isang taong dumating. Right? May isang taong dumating at binayaran yung utang mo. At hindi ka lang iniwang luhaan. Binayaran ng utang mo, binigyan ka ng kakayanan, binigyan ka ng value, binigyan ka ng gagawin. Anong gagawin mo sa tao na yun? I-ignore mo ba siya? Sasabihin mo ba, ang hirap naman ng papagawa mo sa akin? Hindi mo iisipin yun. Right? Anong iniisip mo? Yung ginawa niya sa'yo. Right? So every time na iisipin mo yung ginawa ni Kristo sa buhay mo, dumadali ang pagsunod sa Kanya. Amen. Ang dahilan kung bakit mahirap sumunod sa Kanya dahil hindi mo alam kung gaano kalaki yung pag-ibig, yung binasa natin nung Sunday, kung gaano kalalim, gaano kalawak, gaano kahaba yung pag-ibig ng Diyos na binigay na, ha? No, take note, binigay na sa iyo at para sa akin. So, kaya nga, naalala nyo na yung Matthew 11:28, right? Sabi niya, keep company with me, then you will learn to live freely and lightly. Yun ang reason. Bakit madaling sumunod sa Kanya? Bakit? Dahil malalaman mo kung ano yung ginawa niya para sa iyo. And then, anong verse na tayo? Sabi diyan, sees you as holy, flawless, and restored. If indeed you continue to advance in faith, assured of a firm foundation to grow upon, never be shaken from the hope of the gospel you have believed in. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kapag nagpatuloy kang tumutuklas doon sa mabuting balita na pinaniwalaan mo na. Right? So kapag nanatili ka sa salita ng Diyos, sa mabuting balita tungkol kay Kristo, ano yung ginawa niya sa'yo, ano yung ginagawa niya sa'yo, at ano yung gagawin niya pa sa buhay mo, then mananatili ka doon sa posisyon na yon na ikaw ay pinabanal, ikaw ay walang kapintasan, at ikaw ay restored. Right? At mula doon, magkakaroon ka ng ability na tumugon sa Kanya dahil hindi mo naiisipin na ikaw ay disqualify.